Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pag-usapan natin itong plano ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, magpapatulong na siya sa Korte Suprema. Mga kabunyog, magpapatulong na daw siya sa Korte Suprema, dudulog na siya sa Korte Suprema. Ngayon, bawal ba yon? Bawal ba yon na lumapit ka sa Korte Suprema? Sa tingin natin, hindi naman. Ang sadya lang naman ni Ombudsman Boying, sabi niya, ang sadya niya lang naman doon sa mga kabunyog, ang sadya niya daw sa ang sadya niya sa Korte Suprema, papakiusapan niya ang Korte Suprema. Kasi ganito, maganda naman yung paliwanag ni Ombudsman Boying. Ang laban kontra korupsyon, ang laban para mapanagot ang mga corrupt na opisyal ng gobyerno, whole of government approach yan. Ibig sabihin, buong gobyerno sangkot yan. Hindi naman yan laban lang ng executive, ng legislative, kundi pati ng judiciary. O ngayon, pati nga ng ombudsman. So sila sa ombudsman, sabi ni Ombudsman Boying, ginagawa nila yung part nila. Hirap na nga sila dito sa ginagawa nilang ito. Yung pag-iimbestiga, yung pagsampa ng kaso, napakahirap na sa part ng ombudsman. Ang kalaban nila dito ay mga mabibigat na mga personahe. Dating Congressman si Bong Revilla. Ang mga nakakulong ngayon, sila Marcoleta, sila Jingo Estrada, mga incumbent na mga senador yan. So sabi ni Ombudsman Boying, hindi madali ang ginagawa nila sa ombudsman. Kaya lang, ang problema, kung ang judiciary, kung ang hudikatura, ay hindi parang, kung sa hindi nakisynchronize sa ombudsman. Alam nyo, marami rin naman kasing nagsasabi, noon pa nagsabi na yan si Ombudsman Boying. Sabi ni Ombudsman Boying noon, ang korupsyon hindi lang naman sa executive, hindi lang naman sa legislative, kahit sa judiciary may korupsyon. Nasabi na yan noon ni Ombudsman Boying. So ang nakakatakot dito, kung may mga justices o may mga judges na nababayaran, nalalagayan, yan yung malungkot yan. Sana naman hindi. Sana naman hindi. Pero sinabi na yan minsan ni Ombudsman Boying. Ang magiging problemahan niya kung ang judiciary, may mga justices din kasi at mayroon din mga judges na nababribe, nasusuhulan. Ay siyempre dito ang laki ng perang mga involved dito. Billion ang perang involved dito. Kaya ang dali lang gumalaw ng pera. So siguro, isa yan sa sasadyain ni Ombudsman Boying sa ombudsman ay sa Korte Suprema. Paano matitiyak na yung justices ng Sandigan Bayan, ang mga judges ng regional trial courts ay hindi maiimpluwensya, hindi matatakot, lalong hindi masusuhulan dito sa mga kasong ito. Kasi mabibigat ang mga kasong ito at mapipera. Sobra ang involved na mga pera dito, billion, trillion pa nga. Kaya madali lang gumalaw ang pera dito. Siyempre, ang laki ng perang nakuha mo. Ang laking pera nakuha mo, kung magbibigay ka rin lang ng 10 million, makalaya ka lang, mabigyan ka lang ng piyansa, madali lang yun sa'yo. Kaya, ang ibig sabihin dito ni Ombudsman Boying, kakausapin niya ang Korte Suprema kung paano makakatulong ang hudikatura na huwag naman maging malambot sa pagbibigay ng piyansa. Kumbaga, kung sila nga sa Ombudsman at sa Department of Justice, nagtaas na sila ng standard, hindi na probable cause lang, reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mas mataas na standard niya yun. Ay dapat naman niya, itong hudikatura, mataas na rin ang standard sa pagpayag na makapagpiyansa. Pag medyo magaan lang yung mga dahilan para payagang makapagpiyansa, wag na. Kumbaga, yung sa parte ng hudikatura, makatulong din. Kung ang ombudsman ay mahigpit na ang standard, ibig sabihin reasonable certainty of conviction na, sana ang mga justices ng Sandigan Bayan
at ang mga huwes sa ilalim ng hudikatura mahigpit na rin sa pagbibigay sa paglabas ng desisyon para payagang makapagpiyansa ang mga akusado, lalo na dito sa mga kasong ito ng anomalya sa flood control. Kumbaga, gusto ni Ombudsman Buying makausap ang Korte Suprema, tulungan sila. Kasi may power, walang control ang executive sa judiciary. Kahit ang ombudsman, walang control yan sa judiciary. Ang may control ng hudikatura, kasama na ang Sandigan Bayan, ay ang Korte Suprema. Pag naglabas ng order ang Korte Suprema na maging mahigpit sa pagpayag na makapagpiyansa, lalo na ang mga issue, lalo na kapag ang issue or ang kaso ay tungkol sa anomalya sa flood control, medyo magagaydan. Dapat magaydan ang mga justices ng Sandigan Bayan, ang mga judges ng regional trial courts, magiyahan sila sa pamamagitan ng gabay ng Korte Suprema. May power sa ganun ang Korte Suprema. Kumbaga papaalalahanan ng Korte Suprema ang mga justices ng Sandigan Bayan at ang mga judges ng regional trial courts na sa mga kaso ng korupsyon, sa mga kaso ng anomalya, anti-graft, malversation, plunder, sa mga kasong ito lalo na tungkol sa flood control. Sa siguraduhin na kapag pinayagang makapagpiyansa ang mga akusado ay talagang karapat-dapat na mapayagan silang makapagpiyansa. Hindi dapat maging madali lang. Kasi dito, grabe yung reaksyon ng taong bayan. Nakulong lang ng 6 months si Bong Revilla, tapos ngayon pinayagan ng makapagpiyansa. Pinayagan ng makapagpiyansa. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, lalapit na siya sa Korte Suprema. Hihingi na siya ng tulong para hindi na maulit ang nangyaring ito. Kasi nakakadismaya. Mawawala ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya natin. Parang wala pala yan. Ang mga mahirap makapagpiyansa. Tapos itong mga mayayaman makapangyarihan, ay ang dali lang payagang makapagpiyansa. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi naman yan, yung paglapit na yan ni Ombudsman Rimulya sa Korte Suprema, hindi naman bawal yan. Kumbaga, yan ay bahagi ng koordinasyon, pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na ng ombudsman at ng hudikatura para sa layunin na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Kasi dapat naman talaga magkakatulong dyan. Ombudsman, hudikatura, magkakatulong dyan. Ang sinasabi lang ni Ombudsman Buying, ang hirap kasi na sila sa ombudsman nahihirapan na dito sa pagsampa ng mga kaso. Tapos pagdating sa mga korte, sa regional trial court, sa Sandigan Bayan, ang gaan, ang dali magbigay ng piyansa. Kumbaga, medyo hindi magiging maganda ang dating niyan sa kampanya ng gobyerno para labanan ang korupsyon sa flood control. Yan mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.